Kabanata 5481. Bagamat hindi kumpleto ang mga inscription, mayroon silang malaking kahalagahan para sa pag-unawa sa landas at pagpapahusay sa kanyang pagbuo. Pinlano niyang ipagpatuloy ang paglilinang sa mundo ng bilangguan ng ilang panahon pagkatapos makuha ang mga primitive na inscription ng Metalim, Silva, at Teles races. Sabi ni Zeno, bueno, tingnan natin. Narinig ko na ang Fata Scribe sect. Ito ang Grand Master ng rune art. Gayunpaman, ang buong Fata Scribe sect ay nakulong sa prison world pagkatapos ng kaguluhan sa Dark World. Nilinang ni Zeno ang rune art at gustong makita kung anong uri ng boundary breaker rune ang kayang lampasan ang lahat ng porma sayon. Matapos magkaroon ng konsensus, umalis sila sa Luminary City at nagtungo sa Eminence Academy. Ang Eminence Academy ay niranggo sa mga nangungunang puwersa sa prison world, kasama ang headquarters nito na hindi kalayuan sa Luminary City, ang gitnang rehiyon ng prison world. Dahil sa kasalukuyang cultivation realm ni James at ng iba pa, mabilis silang makakarating sa Eminence Academy. Sa likuran ng espiritual na bundok kung saan matatagpuan ang Eminence Academy, maraming powerhouse ang nakatayo. Masigla ang kanilang mga aura. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng akademya, nagtipon-tipon ang mga top-tier na powerhouse mula sa iba't ibang puwersa. Pagkatapos ng ilang round ng Zilor battles, lumabas sila bilang nangungunang anim sa prison world. Ang anim na buhay na nilalang sa likod ng bundok ay kumakatawan sa pinakamataas na antas ng kapangyarihang panlaban sa kasalukuyang prison world. Gayunpaman, ang mga quasi-bliss rank powerhouse na iyon na selyado at ikinulong ay hindi kasama. Sa anim na ito, isa lang ang may hawak ng totoong quasi-bliss rank, habang ang iba ay nakatayo sa peak late stage ng Consummation Holy Celestial rank. 5 powerhouse ang nakapalibot sa isang quasi-bliss rank powerhouse dahil sa tingin nila sa kanya ay ang pinakakakilakilabot na banta. Naniniwala sila na sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng kanilang mga puwersa upang talunin siya maaari silang magkaroon ng pagkakataon na makuha ang boundary breaker rune na may kakayahang tumagos sa lahat ng porma sayon. Sa gitna ng espiritual na bundok, isang binatilyo na nakasuot ng kulay abo na damit ay sumulyap sa 5 buhay na nilalang sa paligid niya at sinabing, "Bakit ka mag-abala sa pakikipagkompetensya sa akin? Naabot ko na ang quasi-bliss rank. Hayaan mo ako, at hahanapin ko ang mga powerhouse ng primeval sa labas ng mundo. Pipilitin ko silang buksan ang mga porma sayon, at pagkatapos ay makakaalis na tayong lahat. Anong sabi mo?" Ang lalaking ito ay si Gustav Terrell, ang quasi-bliss rank powerhouse at isang buhay na nilalang ng tribunal race. Bilang tagapagtatag ng Eminence Academy, naabot ni Gustav ang pinakamataas na huling yugto ng Consummation Holy Celestial rank pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng cultivation mula noong siya ay nakulong sa prison world. Sa kalaunan, umakyat siya sa quasi-bliss rank. Sapat na sa prison world na ito. Dapat kong makuha ang boundary breaker rune. Ayoko na rin magtagal dito. Ang sino mang makakakuha ng rune na ito ay nakasalalay sa kanilang sariling mga kakayahan. Sunod-sunod na nagsalita ang 5 buhay na nilalang sa kanilang paligid. Kung ganoon, lahat kayo ay makakasama ko sa laban na ito. Ako, si Gustav Terrell, ay hindi natatakot. Sa gitnang rehiyon, binuksan ni Gustav ang kanyang mga kamay. Ang kanyang aura ay umabot sa tugatog nito. Tawa siya ng tawa, na nagsasabing, hindi mo mauunawaan ang kapangyarihan ng quasi-bliss rank hanggat hindi mo naaabot ang antas na ito. Sa sandaling ito, ang 5 buhay na nilalang na nakapaligid sa kanyang katawan ay sabay-sabay na kumilos. Ang likod ng bundok ng Eminence Academy ay sumabog sa isang labanan. Ang mga buhay na nilalang na ito ay ang lahat ng tunay na top-tier powerhouses. Kahit na ang 5 powerhouse ay hindi pa umabot sa quasi-bliss rank, sila ay nasa peak late stage ng Consummation Holy Celestial rank. Bukod dito, matagal na silang gumugol sa larangang ito. Ang kanyang kontrol sa kapangyarihan ay nakakatakot. Ang tanging magagawa nila ay pigilan ang anumang pagtagas ng kapangyarihan, idirekta ang bawat maliit na bahagi ng kanilang lakas laban sa kanilang kaaway. Kahit na ang labanan ay hindi mukhang matindi, ito ay hindi kapani-paniwalang delikado. Ang isang panandaliang pagkawala ng pansin ay maaaring humantong sa lubos na pagkawasak.
Sa labas ng pangunahing bulwagan ng Eminence Academy, maraming powerhouse ang nanood sa labanan, sinasamantala ang pagkakataong magkaroon ng insight. Anumang pag-unawa na nakuha sa panahon ng naturang kaganapan ay magiging kapaki-pakinabang para sa isang buhay. Ilang powerhouses ang nakikipagkumpetensya para sa titulo ng numero 1 sa mundo. Samantala, dumating na si James at ang iba pa sa labas ng Eminence Academy. Sa kanilang pagdating, naramdaman nila ang pagbabago-bago ng kapangyarihan na nagmumula sa likod ng bundok. Sa kabila ng kapangyarihan na hindi umaapaw o kumalat, ang hindi nakikitang aura ay nakaapekto sa buong espasyo at maging sa paligid. Medyo nakakatakot. Kumunot ang noo ni Zeno at sinabing, sa kabila ng kakaunting powerhouse na nakikipaglaban, nagawa nilang hindi makagambala sa anuman. Masyadong mabigat ang kanilang kontrol sa kapangyarihan. Oo, bahagyang tumanggaw si James. Bagamat kaya niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan nang hindi nagdudulot ng pinsala sa paligid, ang pamamahala nito sa panahon ng labanan ay lampas sa kanyang kakayahan. Sa panunood ng laban, hindi na ipinakita ni Quattro ang kaabangan nito noon. Nagsuot ito ng malungkot na ekspresyon at sinabing, hindi ko matatalo ang alinman sa mga powerhouse na ito. Tumayo ka dyan, may narinig akong boses. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang alagad mula sa Eminence Academy at hamarang sa kanilang daan. Ito ang Eminence Academy, at ang mga hindi autorisadong nilalang ay ipinagbabawal na lumapit. Umalis ka na. Bago makapagsalita si James, iwinagayway ni Quattro ang kamay nito, at nagkaroon ng di nakikitang puwersa, na nagpalipad sa humahadlang na disipulo. Huwag kang kumilos ng walang ingat, pagsingit ni James. Ito ang Eminence Academy, kasalukuyang nagtitipon ng mga powerhouse mula sa prison world. Kung kumilos ka rito, ito ay katulad ng paghahanap ng kamatayan. Pagkatapos ay binawi ni Quattro ang walang malasakit na kilos nito, same time na sinabing, mas anay na akong mabuli sa nakaraan kong buhay. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pagnanais na kumilos kapag nahaharap sa mga katulad na sitwasyon sa buhay na ito. Mas mapipigilan ako sa hinaharap. Ang pag-atake ni Quattro sa disipulo ay nakakuha ng atensyon ng mga powerhouse ng Eminence Academy. Gayunpaman, pinili na lang nilang huwag pansinin si James at ang iba pa, na nakatuon ang kanilang pansin sa patuloy na labanan sa likod ng bundok. Pumasok si James at ang iba pa sa akademya nang hindi nakatagpo ng karagdagang mga hadlang, pagdating sa labas ng pangunahing bulwagan kung saan maraming nabubuhay na nilalang ang nagtipon. Lahat ng naruroon ay mga powerhouse, na ang pinakamahina sa kanilang cultivation base ay nasa Holy Celestial rank. Nagmula sa iba't ibang primevals at major forces, lahat sila ay nakikipagkumpetensya para sa titulo ng World's Number 1. Gayunpaman, napatalsik sila pagkatapos ng maraming round ng Zilor battle. Hindi masyadong nakatawag ng pansin ang pagdating ng grupo nila James. Pinagmasdan ni James ang malayong labanan sa likod ng bundok. 1-5 labanan iyon. 5 powerhouse sa peak late stage ng Consummation Holy Celestial rank ay hinamon ng isang Quasi-Bliss rank powerhouse. Bagamat makapangyarihan ang Quasi-Bliss rank, medyo mahirap ang pagharap sa 5 powerhouse sa peak late stage ng Consummation Holy Celestial rank. Sa sandaling ito, si Gustav ay nasugatan, ngunit hindi sapat na malubha upang maging nakamamatay. Napanatili niya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang iba pang 5 buhay na nilalang ay nagpakita rin ng ilang mga palatandaan ng mga pinsala. Matagal nang nagaganap ang labanan. Sa Quasi-Bliss rank, nakipaglaban si Gustav laban sa 5 powerhouses, na dinaig ang mga ito at pinilit ang kanilang pag-atras, sa huli ay inaangkin ang titulo ng numero 1 sa mundo. Sino pa ba? Sa likod na tuktok ng bundok ng Eminence Academy, si Gustav ay lumitaw na magulo. Pinagmasdan niya ang 5 bumagsak na powerhouse sa kanyang harapan, na nawalan ng kakayahan sa pakikipaglaban, at hindi napigil ang mapatawa. Fata Scribe Sect, na claim ko na ang titulo ng World's Number 1. Pakibigay sa akin ang Boundary Breaker rune. Tumingin si Gustav sa labas ng main hall ng Eminence Academy. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang humakbang pasulong, hawak sa kanyang mga kamay ang isang maselang kahon na pinalamutian ng maraming rune.
Ito ang boundary breaker rune na ginugol ng ating Fat Scribe sect ng hindi mabilang na taon at gumamit ng maraming materyales upang pinuhin. Halos lahat ng mga materyales na may kakayahang magpino ng gayong mga rune sa prison world ay naubos na ng ating sekta. Isa lang ang kayang gawin ng buong prison world. Nakasuot ng puting robo ang lalaki, kulay abo ang buhok at balbas. Isang dampi ng kawalan ng magawa at pagod ang bumalot sa matanda niyang mukha. Siya ang kasalukuyang sect leader ng Fat Scribe sect, kahit na wala siyang lakas upang lumikha ng ganoong rune. Ito ay ginawa ng tagapagtatag ng sekta, isang quasi-bliss rank powerhouse na nabilanggo at nabuklod. Gayunpaman, ang tagapagtatag ng Fat Scribe ay hindi gustong manatiling nakulong. Siya ay gumugol ng napakalaking pagsisikap upang lumikha ng mga rune na ito. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, matagumpay niyang nilikha ang boundary breaker rune na may kakayahang tumawid sa lahat ng porma sayon. Gayunpaman, ang balita ng paglikha nito ay tumagas, na umaakit ng maraming powerhouse at nagresulta sa labanan para sa titulo ng numero 1 sa mundo. Give my regards to Mr. Seraphil. Magtiwala ka, hahanap ako ng paraan para iligtas ka kapag ako ay nagpakita na, sabi ni Gustav. Sa sandaling ito, si Quattro, na nakatayo sa tabi ni James, ay umikot ang mga mata nito. Bigla itong kumilos, misteryosong lumitaw sa harap ng sect leader ng Fat Scribe sect. Bago pa makapag-react ang sect leader, ang kahon sa kanyang kamay ay inagaw ni Quattro. Ang lakas ng loob mo, bata. Naghahanap ka ng kamatayan, bata. Sa sandaling ito, maraming powerhouse ang mabilis na nag-react at umatake. Gayunpaman, nawala si Quattro nang makuha nito ang kahon, na nag-iwan ng hindi mabilang na puwersa na umaatake lamang sa after-image nito. Lumitaw si Quattro sa isang tiyak na lokasyon ng prison world. Gaya ng ginawa nito, isang subo ng dugo ang bumulwak. Hindi naglakas loob na maging pabaya, mabilis nitong pinigilan ang kanyang aura, saka muling umalis, humanap ng tagong lugar na mapagkukublihan. Masyadong mabilis ang eksenang ito. Sa oras na nag-react ang iba pang mga powerhouse, nakatakas na si Quattro. Agad nilang inilunsad ang kanilang mga zen upang hanapin ang kinaroroonan nito, ngunit mayroon itong ilang mga pakulo. Itinago ang aura nito, naging imposible para sa kahit na ang mga nakalap na powerhouse sa prison world na madama kung nasaan ito. Samantala, si James, Thea, at Zeno ay lubos na naguguluhan. Hindi nila inaasahan na maglalakas loob si Quattro na kumilos laban sa sect leader ng Fat Scribe sect at agawin ang boundary breaker rune. Nagpalitan ng tingin ang tatlo, puno ng pagtataka ang mga ekspresyon nila. Sa sandaling ito, natagpuan nila ang kanilang sarili na napapalibutan. Ang mga nakapaligid na nilalang ay tunay na kapangyarihan. Kahit sino sa kanila ay maaaring manginig ang mundo sa isang pagtapak ng kanilang paa. Mabilis na ikanawit ni Zeno ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo, yumuko sa lupa, at sinabing, iginagalang na mga nakatatanda, pakinggan mo ako. Hindi ko kasabwat ang itim na pigi na iyon. May tiwala ka ba sa akin? Nang maramdaman ang napakaraming layunin ng pagpatay, si James ay likas na sumunod sa kanya, ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at nakayuko sa lupa. Ganon din ang ginawa ni Thea. Habang lumalakas ang hangarin sa pagpatay, nakaramdam ng takot si James. Agad siyang nagsalita, nagmula ako sa labas ng mundo, malayang nakakapasok at nakalabas sa prison world. Wala akong dahilan para agawin ang boundary breaker rune para makatakas. Hindi ko kasabwat ang itim na pigi na iyon. Nakaharap sa maraming powerhouses sa huling yugto ng Holy Celestial Rank, ang rurok ng Consummation Holy Celestial Rank, at maging sa quasi-bliss rank, hindi nagpakita si James ng pahiwatig ng pagmamataas. Nanatiling nakayuko sa lupa sina James, Thea, at Zeno. Maraming mga powerhouse ang nagtipon sa paligid, ngunit wala sa kanila ang kumilos. Sa halip, tumingin sila kay Gustav, na ang mukha ay nakakatakot. Maraming powerhouses ang natipon, at nagbayad si Gustav ng malaking halaga para maangkin ang titulo ng numero 1 sa mundo, na nasecure ang boundary breaker rune. Hindi niya alam na naaga na pala ang rune bago pa ito maabot sa kanyang mga kamay. Ang pagkuha ng pag-aari niya ay katulad ng paghahanap ng kamatayan. Ano ang iyong pangalan, lahi, at pinagmulan?
Malamig na tanong ni Gustav na dumilim ang mukha. Agad namang tumugon si James, "My name is James Caden. Ako ay kabilang sa human race at nagmula sa isang mundo sa labas ng prison world. Pumasok ako dito upang hanapin ang mga primitive na inscription ng Met-Alam, Silva, at Telos race. Wala kaming kakilala sa itim na pigi na iyon. Isa itong sinaunang hayop na ipinanganak sa nakaraang Dunhamvale world. Maraming nabubuhay na nilalang ang nakasaksi nito, kasama na si Mr. Sinclair, na nakakulong sa kalaliman ng milyong bundok ng Dunhamvale world at alam niya ito." Ang mga salita ni James ay nagdadala ng makabuluhang impormasyon mula sa labas ng mundo. Kumunot ang noo ni Gustav at nagtanong, "Patroller ka ba ng prison world?" Hindi, nagmamadaling paliwanag ni James. Alam niya ang mga nagpapatrolya ng prison world. Bago ninakaw ang oil lamp, mayroon talagang mga nagpapatrolya na ginamit ang lampara upang suriin ang sitwasyon sa prison world. Ang oil lamp na pumasok sa prison world ay ninakaw ni Theron Terrell, ang Pavilion Master ng Heavenly Secrets Pavilion at isa ring inapo ng Tribunal Race. Siya ay nasugatan sa proseso, at ang kinaroroonan ng oil lamp ay hindi pa rin alam. Nahanap ko rin kamakailan ang oil lamp. I-lock mo sila, utos ni Gustav. Kasunod nito, sina James, Thea, at Zeno ay tinataka ng kanilang mga cultivation base at ikinulong sa mga piitan ng Eminence Academy. Ang akademya pagkatapos ay nagsimula ng isang malawak na paghahanap para sa Quattro. Sa panahong ito, tinanong ng mga powerhouse mula sa akademya si James at ang iba pa. Ibinunyag nila ang lahat ng kanilang nalalaman, kasama ang kanilang pinagmulan, nang walang anumang pagtatago. Si Quattro ay nanatiling nakatago. Kahit na pinagsama ng Eminence Academy ang mga puwersa sa ilang pangunahing puwersa sa prison world, hindi nila ito mahanap. Sa main hall ng Eminence Academy, nakaupo si Gustav sa unahan, kasama sina James, Thea, at Zeno sa ilalim niya. "James Caden, tama ba?" Tumingin si Gustav kay James at nagtanong. "Oo." James nodded, saying, "Wala naman talaga kaming connection sa Black Piggy na yan. Hindi namin inaasahan na maglalakas loob siyang kunin sa Eminence Academy." With that, inalis ni James ang oil lamp at nagpatuloy, "I have the oil lamp. Malaya akong makapasok at makalabas sa prison world. Wala akong dahilan para ipagsapalaran ang pag-agaw ng isang boundary breaker na kayang tumawid sa lahat ng porma sayon. Maniniwala ako sa iyo sa ngayon." Walang pakialam na sabi ni Gustav at pagkatapos ay nagtanong, "Ano ang sitwasyon sa labas ng mundo ngayon?" Totoong sumagot si James, "Dahil ikaw at ang iba pang mga nakatatanda ay nakulong sa prison world, ang Dark World ay pumasok sa isang panahon na pinangungunahan ng 4 ancient races, partikular na ang Yeftero, Suunteli, Zoltrom, at Mevray race. Gayunpaman, ang Yeftero race ay medyo mapang-akit, at sinubukan nilang duminahin ang Dark World. Sa hindi mabilang na mga taon, nag-udyok sila ng maraming mga salungatan, kabilang ang mga alyansa laban sa Glacium race, na may layuning ibagsak ang Mevrayes. Gayunpaman, ang kaguluhan sa pagitan ng mga Mevray ay kalaunan ay nalutas ng bagong henerasyong pinuno ng Mevray race. Maikling ipinaliwanag ni James ang kasalukuyang sitwasyon sa Dark World. Ngumuso si Gustav. Kung hindi dahil sa pagkatalo noon, kung hindi nakulong ang mga karera, magkakaroon kaya ng kapangahasan ang lahing Yeftero na kumilos ng mayabang. Oo. Patuloy na tumanggaw si James, na nagsasabing, "Ang Yeftero race ay masyadong mapagmataas. Dumating ako sa oras na ito upang hanapin ang mga primitive na inscription ng tatlong lahi, pangunahin upang kumpletuhin ang mga elemental na sumpa. Balak kong gamitin sila para pagalingin ang isang Glacium race powerhouse at makiisa ng puwersa sa kanilang master para harapin ang 4 na sinaunang lahi." Nagsalita rin si Zeno mula sa gilid, "Ikaw ay isang powerhouse ng Tribunal race, at ang Master of the Heavenly Secrets Pavilion ay isa ring buhay na nilalang ng Tribunal race. Ako ang pinagkakatiwalaang subordinate ng Theron. Nasa iisang bangka tayo. Mr. Gustav, makatitiyak ka. Kapag naintindihan ko na ang lahat ng primitive na inscription ng Dark World, mabubuksan ko na ang porma sayon at pahihintulutan kang umalis," deklaryo ni James ng may determinasyon.
Hehe, mahinang tumawa si Gustav. Ang pag-iisip ni James ay tumakbo, at sinabi niya, maaari mo ring tanungin ang Fata Scribe Sect tungkol sa paraan ng pagpino ng isang boundary breaker rune na may kakayahang tumawid sa lahat ng porma sayon. Aalis ako sa prison world kasama ang rune, magtitipon ng mga materyales mula sa labas ng mundo, at babalik dito para ibigay sa iyo ang rune para sa iyong pagtakas. Magandang ideya iyon. Bakas sa mukha ni Gustav ang saya. Ipinagpatuloy niya, ang mundo ng prison ay napakaraming nabubuhay na nilalang, na nagre-resulta sa kakulangan ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Kung tayo ay nasa labas ng mundo, tiyak na mas produce natin ang boundary breaker runes. Ang mga salita ni James ay nagbigay kay Gustav ng pag-asa para sa pag-alis. Kasunod nito, nakahanap sila ng pansamantalang matutuluyan sa Eminence Academy, at sa pagkakataong ito, hindi na sila nakakulong sa piitan. Sa isang manor sa isang espiritual na bundok ng Eminence Academy, nakahinga ng maluwag si James at sinabing, iyon ay isang malapit na tawag. Buti na lang at nasa kamay ko ang oil lamp para patunayan na galing ako sa outside world. Kung hindi, baka nalinlang ako ng itim na pigi na iyon. Nagpahayag din si Zeno ng matagal na takot, na nagsasabing, oo, isang grupo ng mga powerhouse. Kahit sino sa kanila ay mas malakas kaysa sa akin sa pinakamataas na estado ng aking nakaraang buhay. Mas maluwag ang ekspresyon ngayon ni James. Sumandal siya sa kanyang upuan at tamad na sinabi, sa pagkakataong ito, nakakonekta na ako sa numero 1 powerhouse sa prison world. Sa kanyang pagpasok, ang pagkuha ng mga primitive na inscription ng Metalim, Silva, at Telas races ay magiging mas simple. Si James at ang iba ay matiyagang naghintay sa Eminence Academy, habang tinipon ni Gustav ang ilan sa mga nangungunang powerhouse sa prison world. Nakumpirma na si James ay talagang mula sa labas ng mundo, at hindi siya isang patroller ng prison world. Pumunta siya rito para kunin ang mga primitive na inscription ng Metalim, Silva, at Telas races, sabi ni Gustav. Ang sect leader ng Fata Scribe Sect ay malamig na sumagot, kahit saan siya nanggaling, sumama sa kanila ang pigi na iyon. Ngayon, kinuha nito ang boundary breaker rune at umalis. Upang makuha ang rune, kailangan nating magsimula sa kanila. Saway ni Gustav, walang silbi. Nanggaling sila sa labas ng mundo. Kung ipagkatiwala natin sa kanila ang paraan ng pagpino sa isang boundary breaker rune, magkakaroon sila ng hindi mabilang na mga mapagkukunan sa labas ng mundo, at tiyak na mapapadalisay nila ang maraming rune. Sa ganitong paraan, makakaalis ang lahat. Sa sandaling iyon, nagtanong ang isang powerhouse, dapat ba tayong magtiwala kay James? Kung hindi siya mapagkakatiwalaan, ang pagpapaalis sa kanya ay nangangahulugan na baka mawalan tayo ng pagkakataong makatakas. Maraming powerhouse ang nagtanong. Ang susi ay kung mapagkakatiwalaan si James. Siguro. Ang gut feeling ko ay mapagkakatiwalaan siya. Ngayon, ang tanging paraan ay ilagay ang ating taya sa kanya at ipagkatiwala sa kanya ang paraan ng pagpino sa boundary breaker rune. Hayaan siyang kunin ito, maghanap ng mga materyales sa labas ng mundo, at pagkatapos ay ibalik ang mga ito, tiyak na sabi ni Gustav. Ano ang tungkol sa pigi? Oo, pwede bang baliwalain na lang natin ng ganun-ganun lang? Maraming powerhouse ang tumingin kay Gustav. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Gustav, kung gayon, gamitin natin si James at ang iba pa para subukang akitin ito. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit nito, pero kahit ako ay hindi ko maramdaman ang aura nito. Pagkatapos umalis, maaari niyang mas epektibong mangolekta ng mga materyales sa labas ng mundo at pinuhin ang rune. Sa puntong iyon, ang paglalabas ng malaking bilang ng mga powerhouse mula sa prison world ay magsasabi ng doomsday para sa 4 ancient races. Sa plaza sa labas ng main hall ng Eminence Academy, nakagapos lahat sina James, Thea, at Zeno. Tumayo si Gustav sa labas ng main hall at sinabing, Piggy, bibigyan kita ng 10,000 taon para dalhin ang boundary breaker rune sa aking Eminence Academy. Kaya kung kalimutan ang nakaraan. Kung hindi, ang iyong mga kaibigan ay walang pahingahang lugar. Umalangaw-ngaw ang boses ni Gustav, na kumalat sa buong mundo ng prison. Kahit saan sa prison world ay maririnig ang kanyang boses. Natarante si James at ang iba pa.
Naniwala silang maayos na ang lahat at nagtaka kung bakit sila nakagapos pa rin. Sa loob ng isang tavern sa isang maliit na lungsod ng Prison World, isang gwapong lalaki ang nakaupo sa tabi ng bintana. Siya ay si Quattro na nagbagong anyo ng tao. Hawak ang isang tasa ng alak, maluwag siyang uminom. Nang marinig ang ipinadalang boses, bahagyang kumunot ang kanyang noo, sa kamahinang bamulong, Dragon King, MS. Thea, pasensya na po talaga. Hindi ako pwedeng manatili sa maliit na lugar na ito. Gusto kong lumabas sa labas ng mundo at magniningning doon. Panigurado, tatayo ako sa tuktok ng mundo sa madaling panahon at babalik para ipaghiganti ka. Sinuri ni Quattro ang kanyang kasalukuyang anyo, pagkatapos ay sinabi, ang pagtatanggol sa aking tunay na anyo ay mas malakas. Masyadong mahina ang depensa ng anyong ito ng tao. Kahit na siya ay isang tao sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya gusto ang kanyang anyo ng tao. Kung sa pagkakataong ito ay hindi niya kinailangan na umiwas sa labas ng mga powerhouse, hindi sana siya magbabago sa anyo ng tao. Gayunpaman, hindi pa siya makaalis. Alam niyang kapag inilabas niya ang kahon na naglalaman ng Boundary Breaker rune, madarama agad ang aura nito. Marahil bago pa man niya ilabas ang rune, may darating na mga powerhouse at mahuhuli siya. Umalangaw-ngaw ang boses ni Gustav sa buong Prison World, at narinig ito ni Quattro na nakatago sa kung saan. Gayunpaman, wala siyang intensyon na ipakita ang kanyang sarili o gamitin ang Boundary Breaker rune para iligtas si James. Para sa kanya, mas mahalaga ang pag-alis. Bukod dito, naniniwala siyang makakaligtas si James. Sa harap ng main hall ng Eminence Academy, nakagapos si James at ang iba pa, habang nakatayo si Gustav sa entrance. Sa paglipas ng panahon, dumating ang deadline ng 10,000 taon. That damned piggy, pagmumura ni Zeno. Pagdating ng oras, malakas niyang sinabi, Mr. Gustav, isa akong sect elder ng Heavenly Secrets Pavilion sa Dark World ng Outside World. Ang Master of the Pavilion ay isa ring buhay na nilalang ng tribunal race. May koneksyon tayo. Talagang natakot si Zeno na baka patayin siya ni Gustav sa sobrang galit. Casual na ikinaway ni Gustav ang kanyang kamay, at tinanggal ang mga selyo kina James, Thea, at Zeno. Naiwan namang naguguluhan si Zeno. Lumapit si Gustav na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mukha, at sinabing, gusto lang kitang gamitin para makita kung maaakit natin ang itim na pigi na iyon. Mukhang wala talaga siyang nararamdaman para sa'yo. Hindi siya pupunta para iligtas ka gamit ang Boundary Breaker rune. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang kamay, at isang inscription ang nabuo, na lumulutang patungo kay James. Ito ang paraan upang lumikha ng Extreme Boundary Breaker rune. Dalhin ito sa iyo, lumikha ng ilang rune, at bumalik upang iligtas kami, sabi ni Gustav. Tinanggap ito ni James at sinabing, pumunta ako rito para sa mga primitive na inscription ng Met-Alem, Silva, at Telas races. Ngayon, hindi ko pa sila nakuha. Paano ako makakaalis? Muling iwinagayway ni Gustav ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang serye ng mga misteryosong inscription. Nakuha ko ang mga ito para sa iyo. Narito ang mga primitive na inscription ng Met-Alem, Silva, at Telas races. Dalhin ang mga ito at umalis sa lalong madaling panahon. Bagamat nagtitiwala ako sa iyo, maraming mga powerhouse ang maaaring hindi. Kung pipilitin nilang panatilihin ka, hindi kita matutulungan. Masayang tinanggap ni James ang mga inscription ng tatlong lahi. Naisip niya na ang pagkuha ng mga ito ay mangangailangan ng ilang pagsisikap, ngunit ito ay naging napakadali. Salamat, Mr. Gustav, ipinahayag ni James ang kanyang pasasalamat. Sumulyap si Gustav kay James at mahinahong sinabi, maaari kang umalis, ngunit mananatili siya. Tinuro niya si Thea. No, I must live with her, agad na pagtanggi ni James. Malamig nang umuso si Gustav, paano kung hindi ka na bumalik? Iwanan siya bilang isang hostage. Maari mo lang siyang isama sa tuwing dadalhin mo ang Boundary Breaker rune sa Prison World. Ako, brat, ito ang linya ko sa buhangin, matigas na sabi ni Gustav. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, pinalambot ang kanyang tono, at sinabing, makatitiyak ka, kahit na siya ay nagtataglay ng isang pambihirang tenebrous body,
walang mangyayari sa kanya sa ilalim ng aking proteksyon sa Eminence Academy. Walang buhay na nilalang ang makakaabala sa kanya. Puno ng kawalan ng katiyakan ang ekspresyon ni James. Hindi niya inaasahan na iiwan ni Gustav si Thea bilang isang hostage. Sa sandaling ito, humakbang si Thea at sinabing, "Honey, Mr. Gustav is a quasi-bliss rank powerhouse. Ang kanyang mga salita ay dapat na mapagkakatiwalaan. Dapat ay maayos ako sa Eminence Academy, at ang aking kasalukuyang cultivation realm ay masyadong mahina. Ang pagsunod sa iyo sa labas ng mundo ay magiging isang pabigat lamang. Dito ako mananatili at maglilinang ng seryoso." Idinagdag din ni Gustav, "Brat, makatitiyak ka at umalis ka. Magiging ligtas siya sa aking akademya, at ang pagkakaroon ng tenebrous body ay pambihira. Gusto kong makita kung gaano siya kabilis umunlad sa cultivation. At saka, kukunin ko siya bilang isang personal na disipulo at ibabahagi ko ang aking kaalaman sa kanya." Nang marinig ito, bumakas ang saya sa mukha ni Thea. Agad siyang lumuhad at nagsabi, "Pagbati, guro." Ikinaway ni Gustav ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw, na binuhat si Thea mula sa kanyang pagkakaluhod. "Gusto ko ring manatili," sabi ni Zeno, lumilibot ang mga mata sa paligid, na hindi malinaw ang kanyang iniisip. "Gusto mo rin bang manatili?" Kumunot ang noo ni James. Tumango si Zeno at sinabing, "Gusto kong sumali sa Fata Scribe sect." Tumingin siya kay Gustav, bakas ng pagmamakaawa sa kanyang ekspresyon. "Mangyaring irekomenda sa akin na sumali sa sekta, Mr. Gustav." Walang problema, walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni Gustav. Lumitaw si Joy sa mukha ni Zeno. Tapos tinapik niya si James sa balik at sabay ngiti. "James, babalik ka mag-isa this time. Kapag bumalik ka sa susunod, tiyak na babalik na ang aking cultivation base sa pinakamataas nito." Tumingin din si Thea kay James, "Honey, ingat ka sa paglabas mo this time. Masigasig akong maglilinang dito." Nang maayos na ang lahat, hindi na nagsalita pa si James. Sa sandaling ito, isa pang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay gumagala habang nagtatanong, "Mr. Gustav, nilinang ko ang isang signature martial arts skill. Ang mas primitive na mga inscription na naiintindihan ko, mas lumalakas ang kasanayan. Nagtataka ako kung gaano karaming mga primitive na inscription ng iba't ibang lahi ang mayroon ng iyong Eminence Academy. Pwede mo ba silang iregalo sa akin?" Mahinahong sagot ni Gustav, "Brat, huwag kang masyadong gaaman. Ang mga primitive na inscription mula sa anumang lahi ay hindi pangkaraniwan. Ang isang buhay na nilalang ay maaaring gugulin ang kanilang buong buhay at hindi pa rin sila lubos na nauunawaan. Ang paglilinang ng mga primitive na inscription ng isang lahi hanggang sa tuktok ay maaaring magtaas ng base ng paglilinang ng isang tao sa tuktok. Mas mainam na tumuon sa pag-aaral ng mga primitive na inscription ng isang lahi." Patuloy na tanong ni James, "Ang prison world daw ay ang ancestral site, ang lugar ng kapanganakan ng hindi mabilang na lahi. Gusto kong malaman kung doon isinilang ang mga tao, at kung saan matatagpuan ang mga sinaunang inscription na kasama ng pagsilang ng mga tao. Ang lahi ng tao ang pinakamalaki, na sumasanga sa hindi mabilang na mga eroplano. Kahit na sa mga teritoryo ng mga pangunahing lahi sa loob ng madilim na mundo, nanatili ang presensya ng mga tao." Gayunpaman, hindi kailanman nakita ni James ang kanilang mga primitive na inscription. Iniisip niya kung ang mga tao ay nagmula sa ancestral site. Pinag-isipan ni James ang kinaroroonan ng mga primitive na inscription na kasama ng pagsilang ng mga tao at kung aling kapangyarihan ng tao ang maaaring makontrol sila. Nagsalita si Gustav, "Ang sangkatauhan ang pinuno ng lahat ng espiritu, talagang ipinanganak sa ancestral site. Gayunpaman, hindi ako sigurado tungkol sa lokasyon o ang powerhouse na nagtataglay ng mga primitive na inscription na sinamahan ng paglitaw ng human race." Tungkol sa pagtatanong ni James, maging si Gustav ay hindi makapagbigay ng malinaw na sagot. Ipinagpatuloy niya, noong ang ancestral site ay buo at ang napakaraming lahi ay magkakasamang nabuhay, walang mga paghihigpit sa pagpasok sa Halcyon Road. Marahil, sa panahong iyon, ang mga kapangyarihan ng tao ay umalis na kasama ang mga primitive na inscription, o marahil ay naiwan nila ang mga ito. Kung tungkol sa mga detalye, wala akong ideya.
Nang marinig ito, bumalatay sa mukha ni James ang pagkadismaya. Parang may naalala si Gustav at nagmungkahi, maaari mong bisitahin ang ancestral village ng mga tao. Nayon ng ninuno. Kumunot ang noo ni James habang nagtatanong, anong lugar iyon? Ipinaliwanag ni Gustav, ito ang lugar ng kapanganakan ng human race at ang lokasyon kung saan lumitaw ang mga primitive rune ng human race. Saan ang ancestral village? Napasulyap si James ng kislap ng pag-asa. Umiling si Gustav habang sinasabi, wala akong ideya. Ang ancestral site ay nabasag at nabago sa maraming rehiyon. Ang prison world na ito ay isa lamang sa pinakamalaking lugar. Maraming rehiyon ang nawala, marahil ay naging isang eroplano o bumubuo ng isang planeta sa loob ng isang eroplano. Ibinahagi ni Gustav ang ilang impormasyon na alam niya. Sige, umalis ka na agad. Kapag nasa labas ka na ng mundo, mabilis na magtipon ng mga materyales. Kung walang mga buhay na nilalang na may kakayahang pinuhin ang boundary breaker rune na maaaring tumawid sa lahat ng pormasayon, dalhin ang mga materyales dito. Hayaan ang Fat Ascribe sect ng prison world na pangasiwaan ang pagpipino. Nag-issue si Gustav ng departure order. Noong una ay binalak ni James na magtanim sa loob ng prison world sa loob ng ilang panahon. Gayunpaman, naglabas si Gustav ng utos ng pag-alis, na mapilit na gustong umalis at inutusan si James na maghanap ng mga materyales sa labas ng mundo sa lalong madaling panahon. Hindi nagmamadaling umalis si James. Nakasuot ng matingkad ng ngiti, sinabi niya, Mr. Gustav, kung isa sa alang-alang ang aking mababang cultivation base at ang pagkakaroon ng maraming powerhouses sa labas ng mundo, maaaring maging mahirap ang pangangalap ng mga materyales. Maaari mo ba akong bigyan ng nakapagliligtas buhay na magic treasure? Ang isang quasi-bliss rank powerhouse ay tiyak na nagtataglay ng maraming magic treasures. Hinanap ni James ang atensyon ng mga kayamanan ni Gustav. You brat, bum-ontong hininga si Gustav na may bakas ng kawalan ng kakayahan. Casual siyang kumaway, at nagkaroon ng inscription, lumulutang patungo kay James. Ang inscripsyong ito ay naglalaman ng isang soul sigil na aking naiwan. Ang pag-activate nito ay magpapatawag ng clone ko. Gayunpaman, ito ay isang beses na paggamit. Mawawala ito pagkatapos ng pag-activate. Gayun din, hindi ako sigurado kung maaari kang umalis kasama nito. Nang ang mga pangunahing karera ay unang nagtayo ng mga pormasayon, ipinagbawal nila ang anumang bagay na may kaluluwa na umalis. Si Gustav ay hindi masyadong sigurado kung makakaalis si James dala ang inscription dahil wala pang nakasubok nito, ni ang patroller ng prison world. Hindi nag-abala si James sa kawalan ng katiyakan at tinanggap ito. Follow, Mr. Gustav. Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay tumingin kay Thea at sinabing, hintayin mo ang aking pagbabalik, mahal. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis. Aalis ang brat na ito nang hindi man lang nagpaalam sa akin, reklamo ni Zeno. Umalis si James sa Eminence Academy, at ang kanyang kinaroroonan ay nasa ilalim ng pagbabantay ni Quattro. Pagkaalis niya, aware na si Quattro. Walang intensyon si James na magtagal sa prison world dahil nakamit na niya ang kanyang layunin para sa paglalakbay na ito. Si Lady Wikilia ay nagpakita at inihayag ang pagkakakilanlan ni James bago siya umalis. Tiyak na iimbestigahan ng mga Yeftero ang kanyang relasyon kay Thea sa lalong madaling panahon, at ito ay maaaring humantong sa kanila upang malaman ang Endlos. Nag-aalala tungkol sa posibilidad na ito, kailangan niyang umalis ng mabilis upang masuri ang sitwasyon sa labas ng mundo. Hindi nagtagal, lumitaw siya sa gilid ng pormasayon. Maghintay ka, kapwa magsasaka. Nang hawak ni James ang soul lamp at aalis na sana, may isang boses na nakarating sa kanya. Paglingon niya sa tunog, nakita niya ang isang gwapo ngunit mukhang bastos na binata na nasa edad 20 anyos na nakatayo sa kanyang harapan. Sino ka? Bahagyang kumunat ang noo ni James. Ako ito, Quattro, wika ng lalaki sa mahinang boses. You little rascal, I should ta. Galit na galit si James. Ang itim na bik na ito ay halos naging sanhi ng kanyang kamatayan. Mabilis na umatras si Quattro, biglang itinigil ang kanyang mga aksyon, at sinabing, tumahimik ka, Ginoo. Huwag kang magalit. Wala akong choice, at gusto ko ring umalis.
Pinigilan ni James ang galit dahil alam niyang hindi niya kayang talunin si Quattro. How dare you show up? Tumingin siya kay Quattro, na nagbagong anyo ng tao, na may malamig na nguso at sinabing, hindi mo ba alam kung ilang powerhouse ang kasalukuyang naghahanap sa iyo? Walang pag-aalinlangan si Quattro habang sinabi niya, hayaan mo sila. Hindi nila ako maramdaman hanggat hindi ko ibinubunyag ang aking aura. Bakit mo ako hinahanap? Walang pakialam na tanong ni James. Sinabi ni Quattro, kailangan ko ang iyong tulong para umalis. Ang Boundary Breaker Rune ay nasa iyong mga kamay. Maaari kang umalis anumang oras. Tsaka wala akong lakas para ilayo ka, sabi ni James. Mapait na ekspresyon ang isinuot ni Quattro, na nagsasabing, damn it, itong kahon na may Boundary Breaker Rune ay selyado, at hindi ko ito mabuksan. Sa sandaling ipatawag ko ang kahon, tatagas ang aura nito, at malalaman ito ng mga powerhouse. Alam kong mayroon kang malawak na supernatural na kapangyarihan at kasanayan sa rune. Gusto kong tulungan mo akong i-unlock ang selyo sa kahon. Makakaalis na ako kapag naalis na ang Boundary Breaker Rune. Talagang walang magawa si Quattro. Ayaw niyang makipagsapalaran at umasa na lang kay James para sa ligtas na pag-alis. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang kahon. Dalhin ito sa pagbuo at basagin ang selyo sa itaas. Ang mga powerhouse ng Prison World ay hindi mararamdaman ang presensya ng kahon sa loob ng formation. Hindi ka ba natatakot na kunin ko ang kahon at umalis? Sinaman siya ng tingin ni James. Hehe, naniniwala akong hindi ka ganoong klaseng tao. Tumawa si Quattro at sinabing, ilabas mo ako, Ginoo. Makakagawa tayo ng pangalan para sa ating sarili ng magkasama sa hindi mabilang na mga eroplano at sa Dark World. Nahulog si James sa pagmumuni-muni. Kahit na si Quattro ay hindi mapagkakatiwalaan, siya ay napakalakas. Ang kakayahang kumuha ng mga kayamanan mula sa maraming powerhouse sa Prison World ay nagpakita ng pambihirang kakayahan nito. Kung may lalabas siya ni James, baka makatulong siya sa hinaharap. Gayunpaman, ang itim na bik na ito ay muntik na siyang dein sa pagkakataong ito, kaya medyo hindi nagtiwala si James. Nang makitang nag-aalinlangan si James, agad na sinabi ni Quattro, rest assured, sir. Pag-uusapan ko muna ang lahat pagkatapos nito. Hindi na ako gagawa ng gulo o gulo para sa iyo. Till trust you one more time. Give me the box, sabi ni James sabay abot ng kamay niya. Sa isang pag-iisip, ipinakita ni Quattro ang isang kahon sa harap niya. Binalot niya ang kahon ng mga rune na kasama niya mula nang ipanganak, pinipigilan ang aura nito na lumabas. Kinuha ni James ang kahon at sinabing, wait here. Pupunta ako sa formation at susubukan kung sirain ang seal sa kahon sa loob ng formation. Tumayo si James sa gilid ng formation. Matapos itago ang kahon, kinuha niya ang oil lamp at naglakad patungo sa formation. Ang mahinang kinang mula sa lampara ng langis ay nagpapaliwanag sa pagbuo, na nagpapakita ng isang bitek. Sa gilid, pinagmamasdan ni Quattro ang pagpasok ni James sa formation, mabilis na umiikot ang kanyang mga mata. Maya-maya, sumunod din siya. Sa kabila ng bitek sa porma sayon, isang malakas na puwersa ang nagpalipad kay Quattro sa sandaling lumapit siya at pumasok dito. Lumingon si James at nakita niya si Quattro na nakahandusay sa lupa sa di kalayuan. Aniya, hindi gumagana. Ang lugar na ito ay sakop ng isang formation na itinakda ng maraming quasi-bliss rank powerhouses. Kung madaling umalis, matagal nang nagawa ni Gustav nang hindi na kailangan ang Boundary Breaker Rune. Bumangon si Quattro, pinunasan ang dugo sa kanyang bibig, at ngumisi. Sumagot siya, Sir, umaasa kami sa iyo ngayon. Maingat na lumipat si James patungo sa gitna ng formation. Mayroon siyang inscription na ibinigay ni Gustav na may kakayahang magpatawag ng combat clone ni Gustav. Nag-aalala siya kung may lalabas niya ito. Maingat na sumulong si James. Matapos tumawid ng ilang distansya nang walang anumang kakaibang reaksyon, nakahinga siya ng maluwag. Naabot niya ang gitnang rehiyon ng formation, na mayroong maraming layer ng formations na malayo sa Prison World. Inilabas niya ang kahon, na-deactivate ang inscription na inilagay ni Quattro, at sinuri ang kahon. Sa loob ay ang Boundary Breaker Rune, at sa kahon ay ilang mahiwagang paghihigpit na kahit si James ay hindi agad matukoy.
Nakaupo siya sa posisyong lotus, lumilikha ng time formation sa paligid niya, at nagsimulang pag-isipan ang inscription sa kahon. Kahit na ang inscription ay mahiwaga, hindi ito masyadong malalim. Dahil sa pagkaunawa ni James sa mga inscription, medyo madali ang pag-unrave sa mga ito. Hindi nagtagal, binuksan niya ang kahon at inilabas ang boundary breaker rune sa loob. Sa pagtingin dito, nahulog si James sa pagmumuni-muni. Ngayon, nag-alinlangan siya. Pinag-isipan niya kung kukunin ang rune para kay Gustav at isasama siya para umalis, o ibibigay ito kay Quattro. Ang cultivation base ni Gustav ay nasa quasi-bliss rank. Kung lalabas siya, tiyak na tatalikuran niya ang 4 na sinaunang lahi. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay napakalaki. Kapag nasa labas, mawawalan ng kontrol si James sa kanya. Hindi man lang siya makahingi ng kahit ano. Iba si Quattro. Siya rin ay isang tagalupa sa kanyang nakaraang buhay, kabilang sa Endless Plane. Kung may mga paghihirap sa Endless, tiyak na hindi siya tatayo. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpasya si James na ibigay ito kay Quattro. Bukod dito, taglay na niya ngayon ang mga primitive na inscription ng Metalam, Silva, at Telos races. Ang paglinang ng elemental na sumpa ay sandali lamang. Kapag nakabisado na niya, mababawi niya si Cairo. Si Cairo ay nasa tuktok ng quasi-bliss rank. Bukod dito, makikinig siya sa mga utos ni James. Hindi naman kailangan ni James si Gustav kung nandito si Cairo. Na-deactivate ni James ang time formation, hinawakan ang oil lamp, at muling naglakad patungo sa prison world. Alam niya na kung maramdaman ang aura ng boundary breaker rune, maraming powerhouse ang lalabas. Kaya naman, nag-activate siya ng inscription para itago ang aura nito. Di nagtagal, nagpakita siya sa prison world. Nang makita si Quattro na sabik na naghihintay sa kanya, ngumiti siya at sinabing, naiinip na, ha? Hindi naman. Nagkunwaring kalmado si Quattro. Ibinigay ni James ang boundary breaker rune na natatakpan ng mga inscription kay Quattro, na nagsasabing, nabuksan ang kahon. Inalis ko na ang rune. Masayang tinanggap ito ni Quattro. Casual na kumaway si James, at may lumabas na inscription. Hindi ko alam kung saan ka mapupunta sa outside world pagkatapos mong gamitin ang boundary breaker rune. Hawakan ang inscription ito. Kapag umalis na ako sa formation, kukontakan kita sa lalong madaling panahon. Kabanata 5471. Oo naman. Kaya ko yan. Ligtas na iniligpit ni Quattro ang inscription. Matapos niyang maibigay ang lahat ng mga tagubilin, nagsimulang lumayo si James. Itinaas niya ang oil lamp at mabilis na naglakbay sa lugar sa loob ng formation. Nang makarating sa gilid ng formation, napahinto si James. Pinagmasdan niyang mabuti at siniguradong walang naghihintay sa labas ng formation. Pagkatapos, mabilis na lumabas si James sa forma sayon at nagpatuloy sa paglalakbay ng kasing bilis ng kanyang makakaya upang makaalis sa lugar na ito. Sa sandaling maglagay siya ng ilang distansya sa pagitan niya at ng prison world, nakipag-ugnayan si James kay Quattro sa pamamagitan ng paggamit ng inscription. Lumabas ka na ba, Quattro? Ilang sandali pa ay may narinig siyang boses sa kanyang isipan. Sa tingin ko, nasaan ka ngayon? Hindi ko alam. Madilim ang paligid ko, at wala akong nakikitang tao dito. Nagsalubong ang kilay ni James. Ang madilim na mundo ay sumasaklaw sa isang napakalaking lugar. Kahit ang mga cultivator ng Holy Celestial Rank ay hindi makumpirma kung gaano kalaki o kalawak ang Dark World. Walang impormasyon si James tungkol sa kasalukuyang lokasyon ni Quattro. Magiging mahirap na mahanap siya kahit na maaari silang makipag-usap sa pamamagitan ng inskripsyon. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni James, pumili ka lang ng ruta at magsimulang maglakbay sa direksyong iyon. Sana, makatagpo ka ng isa sa mga teritoryo ng Primevals. Alamin ang pangalan ng teritoryong narating mo at ipaalam sa akin ang pangalan. Pupunta ako para salubungin ka. Okay. Pagkatapos ng kanilang huling pagpapadala ng boses, sinuri ni James ang lugar at nakakita ng isang tahimik at mapanglo na lugar. Nag-set up siya ng time formation. Pagkatapos, sinimulan ni James ang pag-decipher at pag-aaral ng mga primitive na inscription ng Metalam, Silva, at Telos races sa loob ng pagbuo ng oras.
Samantala, naghihintay si James ng update mula kay Quattro. Sa sandaling nakilala niya si Quattro, binalak ni James na magtungo sa punong tanggapan ng Heavenly Secrets Pavilion sa Central Plain upang makilala sina Kiana at Jada. Mula nang makuha niya ang Primal Mantra, marami nang nakinabang si James sa kaalaman sa aklat. Sa kaalamang iyon, maaaring gawing simple ni James ang halos anumang uri ng hindi malinaw o misteryosong mga inscription. Kapag pinasimple, magiging mas madaling matutunan ang anumang inscription. Ang kaalaman ay maaari ding ilapat sa mga primitive na inscription mula sa madilim na mundo. Ang pagkakaiba lang ay kakailanganin ng mas komplikado at mas mahabang proseso para masira at gawing simple ang mga komplikadong inscription na ito. Nakatuon si James sa kanyang pagsasanay sa loob ng pagbuo ng oras. Habang mas natututo at naiintindihan niya ang mga inscription na nagmula sa tatlong lahi, dahan-daang nabubuo ni James ang tatlong primitive elemental na kapangyarihan sa kanyang katawan. Dati, natutunan at pinagkadalubhasaan ni James ang elemental inversion. Ang karanasang iyon ay medyo nakatulong sa mga pagsisikap ni James sa pagmaster ng lahat ng elemental na kapangyarihan. Kabanata 5472. Sa mga kakayahan ni Quattro, dapat ay nakahanap na siya ng kahit isa sa mga teritoryo ng Primevals pagkatapos ng napakaraming oras na lumipas. Sa sandaling suriin ni Quattro kung aling lahi ang nananatili sa lugar na kanyang napadpad, matutukoy ni James ang kanyang lokasyon at mahahanap siya. Gayunpaman, hindi nakatanggap si James ng anumang balita mula kay Quattro noong huling panahon. Saan naglaho ang itim na pigi na iyon? Ginawa ni James ang inscription at sinubukang makipag-ugnayan. Quattro. Makalipas ang ilang segundo, narinig niya ang boses ni Quattro. Hoy, General ng Dragon. Nakalimutan kong makipag-ugnayan sa iyo. By the way, nasaan ka ngayon? Kakatapos lang ng training ko, nakakalimot kang pigi. Nasaan ka pupuntahan kita ngayon? Nakangising sabi ni James. Hindi niya binili ang palusot ni Quattro. Kumbinsido si James na sinasadya ni Quattro na huwag makipag-ugnayan sa kanya sa lahat ng oras na ito. Nasa Central Plain ako. I am currently staying at the Jew Academy, sagot ni Quattro. Manatili ka sa kinaroroonan mo. Pupunta ako dyan saglit. Kinuha ni James ang isang boundary breaker rune mula sa kanyang bulsa at ginamit ito sa paglalakbay sa Central Plain. Samantala, isang kakaibang mukhang itim na baboy ang komportableng nakaupo sa isang upuan sa loob ng isang mansyon na matatagpuan sa Mount Caden. Habang nagmamasahe ang isang mapang-akit na babae, isa pang magandang babae ang nagpapakain sa baboy ng ilang espiritual na berry. Sir Quattro, kailan mo ako tuturuan ng mga diskarteng iyon? Ibinaba ng babaeng nasa harapan ng mga berry at inilagay ang kanyang mga braso sa leeg ni Quattro. Nahihiya itong ngumiti sa kanya. Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni Quattro. Matagal na siyang nakarating sa Central Plain. Habang ginalugad ang rehiyong ito, nalaman ni Quattro ang buong background ni James at ang ilan sa kanyang mga pambihirang tagumpay. Nalaman din niya na si James ay isang elder ng Jew Academy. Dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, tuluyang gumala si Quattro sa Jew Academy. Matapos niyang ipakita ang ilan sa kanyang mga kasanayan at kapangyarihan, si Quattro ay mabilis na hinirang upang maging isang elder sa Jew Academy at pinahintulutang manatili sa Mount Caden. Bilang isang elder, tinanggap ni Quattro ang daan-daang mga disipulo, na pawang mga babae. Nasiyahan siya sa kanyang buhay sa Jew Academy kaya nais niyang manatili doon magpakailanman. Nakalimutan na ni Quattro si James. Kung hindi nakipag-ugnayan sa kanya si James, si Quattro ay nagpatuloy sa tahimik na pamumuhay sa akademya. Sa kabilang banda, gumamit si James ng ilan pang boundary breaker runes at hindi nagtagal ay nakarating na sa Central Plain. Sa kanyang tunay na anyo, si James ay nagtungo sa Jew Academy. Pagdating pa lang niya sa labas ng akademya, pinigilan siya ng ilang disipulong nasa patrol duty. Sir, bawal pumasok ang mga tagalabas sa bakuran ng Jew Academy. Wala sa mga alagad ng Jew Academy ang nakakilala kay James dahil nagkaroon siya ng isa pang hitsura noong panahon niya bilang elder sa akademya. Ako si James Caden, mataray na sagot ni James. Nang marinig ang mga salita ng gwapong estranghero, ang Jew. Bakas sa mga mukha ng mga miyembro ng Academy ang pagtataka.
Napabalikwas sila ng ilang hakbang. Hindi pinansin ni James ang mga reaksyon nila at dumiretso sa Jew Academy. Tinahak niya ang daan patungo sa Mount Caden. Pagdating niya sa Mount Caden, si Zimmel at Jorah ay nagkatawang tao sa paanan ng bundok at binati siya. James, bumalik ka na. Mainit na sinag ni Zimmel sa kanya. Nagsimula si Jorah, halos lahat ng eroplano ay nalaman na ang tungkol sa iyong pag-aral pagkatapos ng nangyari dito noong nakaraan. Hinahanap ka ngayon ng maraming angkan at puwersa. Kalmadong tumugon si James, aalagaan ko ang mga taong iyon, isa-isa, sa lalong madaling panahon. Bumalik ka, Dragon General. Lumapit si Quattro kay James na may maaraw na ngiti sa kanyang mukha. Matagal na akong naghihintay dito. Ang tagal mo. Enough with the small talk. Kailangan na nating pumunta ngayon. Kabanata 5473. Nais ni James na umalis patungo sa punong tanggapan ng Heavenly Secrets Pavilion sa lalong madaling panahon. Saan tayo pupunta? Nagmamaktol si Quattro, ayoko umalis. Gusto kong manatili sa Jew Academy. Si Quattro ay may daan-daang babaeng disipulo sa Jew Academy. Bagaman ang kanyang mga alagad ay hindi partikular na likas na matalino o matalino, gayunpaman sila ay may pagkakatulad ng pagkakaroon ng magandang mukha. Nasiyahan si Quattro sa kanyang buhay doon na palaging napapaligiran ng mga magagandang babae. Sumama ka na lang sa akin. Hindi ka magsisisi. Alam ni James na kailangan niyang bigyan si Quattro ng ilang uri ng pagganyak upang hikayatin ang huli na sumama. Ano ang nasa loob nito para sa akin? Ang mga mata ni Quattro ay kumikinang sa tuwa. Makakakilala ka ng magagandang babae, sagot ni James. Okay. Mariing tumanggo si Quattro. Ibinaling ni James ang tingin kay Zimmel. I have some urgent business to attend to, kaya hindi ako makakatagal dito. Aalis na ako ngayon. Pagkatapos niyang magdahilan, kinuha ni James si Quattro at umalis sa Mount Caden. Gayunpaman, sa paglabas nilang dalawa sa pasukan ng Jew Academy, isang magandang babae na nakasuot ng puting damit ang lumitaw sa di kalayuan. Ang ginang ay may isang eleganteng, ethereal hangin tungkol sa kanya. Sa wakas nagpakita ka na rin, James. Isang matamis na ngiti ang binigay ni Lady Wikilia kay James. Saglit na natigilan si Quattro habang nakatingin kay Lady Wikilia. Nang sa wakas ay natauhan na siya, tuwang-tuwang sinabi ni Quattro, napakagandang kagandahan. Hindi ka nagsisinungaling tungkol sa magagandang babae, General. Gagawin ko siyang akin. Labis na hindi nasisiyahan si Lady Wikilia sa sinabi ni Quattro. Tiningnan siya nito nang may pag-aalipusta. Anong ginagawa nitong kakaibang baboy dito? Magwala ka. Eksklusibong nilalaman mula sa enveldrama.org. Haha. Siya ay isang feisty. Gusto ko yan. Si Quattro ay hindi nasaktan kahit kaunti. Sa halip ay tumawa siya ng malakas. Pagkatapos, nag-teleport siya at muling nagpakita kay Lady Wikilia. Kalahati. Bago siya makasagot, nilagyan ni Quattro ng selyo ang kanyang katawan. Napansin ni Lady Wikilia na hindi siya makagalaw o magamit ang alinman sa kanyang kapangyarihan. Ano? Nagdilim ang ekspresyon ni Lady Wikilia nang sa wakas ay napagtanto niyang may problema siya. Binuhat ni Quattro si Lady Wikilia sa kanyang likod at tumingin kay James. Dragon General, saan tayo pupunta ngayon? Napapikit si James habang nakatitig sa tanawing nasa harapan niya. Anong balak mong gawin sa kanya? Masayang tugon ni Quattro, plano kong manirahan sa isang magandang bundok sa loob ng Central Plain at magsimula ng sarili kong grupo doon. Nahuli lang ako ng babaeng ito. Gagawin ko siyang asawa. Hindi nagmamadaling sinabi ni James, ang taong iyon, si Lady Wikilia, ay isang tuso at bisyo na babae. Namatay ako sa dati kong buhay dahil sa malikot niyang plano. Sino ang nakakaalam? Baka subukan lang niyang hiwain ang tiyan mo at nakawin ang kidney mo kapag nakatulog ka na sa gabi. Ang kanyang mga salita ay tila nagbigay kay Quattro ng matinding takot. Agad na inihagis ni Quattro si Lady Wikilia sa lupa at binigyan siya ng isang mabigat na sipa. Paft! Humagalpak ng tawa si James. Malakas na bumagsak si Lady Wikilia sa lupa at gumulong pa ng ilang beses dahil sa lakas ng sipa ni Quattro. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Madumi at magulo ang damit niya. Lumapit si James sa kanya.
Tumingin siya kay Lady Wikilia na may masamang tingin at sinabi, anong mga trick ang sinusubukan mong laruin sa oras na ito? Si Lady Wikilia ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. May ilang grupo at puwersa ang bumuo ng mga alyansa, at sila ay nagbabalak na patayin ka. Naparito ako para bigyan ka ng babala tungkol dito sa sandaling nakita ko ang iyong aura. Gayunpaman, ikaw. Pagkatapos, nagsimula siyang umiyak ng mahina. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni James. Well, salamat sa iyo at napunta ako sa ganitong sitwasyon. James, taos puso ang nararamdaman ko para sa iyo, maging sa ating nakaraang buhay o sa buhay na ito. Hindi mo pa rin ba nakikita? Magwala, sigaw ni James. Maaari kitang tulungan. Paliwanag ni Lady Wikilia, napagmasdan ko na. Ang mga pangkat na ito na nakabase sa Central Plain ay maaaring lumitaw na nagmula sa iba't ibang mga eroplano ng pag-Irel. Gayunpaman, ang mga taong ito ay talagang suportado ng mga mula sa Dark World. Halimbawa, kahit na ang Elysium Hall ay talagang sinusuportahan ng mga Yefteres. Hindi ka sinusuportahan ng alinman sa mga puwersa mula sa Dark World noong itinatag mo ang Supremacium. Kahit na hindi ko ikinalat ang balita tungkol sa ulas, nalipol ka sa isang punto. Iyon ay dahil ang mga mula sa madilim na mundo ay hindi papayag na umiral o lumago ang puwersang hindi nila makontrol. Sa kanilang huling buhay, sa kabila ng kanyang katanyagan at mataas na katayuan, handa si Lady Wikilia na sundan si James at makinig sa kanyang mga utos. Gayunpaman, ang tanging inaalala ni James ay ang kanyang pagsasanay at paglilinang. Ni minsan ay hindi siya nagpakita ng anumang romantikong interes kay Lady Wikilia. Ipinakalat ni Lady Wikilia ang salita na si James ay nagtataglay ng mga pahiwatig sa lokasyon ng ulas na may pag-asang mapatingin sa kanya. Gusto niyang isuko si James sa pagiging Panginoon ng Supremacium. Pagkatapos, maaari niyang imungkahi na magtago sila at manirahan sa pag-iisa. Nakipag-ugnayan si Lady Wikilia sa lahat ng mga magsasaka noon. Sa pinakamasamang sitwasyon, si James ay maaaring malubhang nasugatan. Gayunpaman, darating si Lady Wikilia upang iligtas si James sa tamang oras at dadalhin siya sa kaligtasan. Iyon ang una niyang plano. Sa kasamaang palad, hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaakala ni Lady Wikilia. Wala siyang kontrol sa mga magsasaka na umatake kay James. Umalis ka na lang. Tumingin si James kay Lady Wikilia. For old time's sake, hindi kita papatayin ngayon. Gayunpaman, ang aking pasensya ay naubusan na ngayon. Hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa sa susunod na mag-cross ang landas ng isa't isa. James, napakalupit mo at walang puso. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lady Wikilia. Ibinaling ni James ang kanyang mga mata kay Quattro. Ay ando ang selyo. Hinahayaan namin siyang umalis. Inalis ni Quattro ang selyo sa katawan ni Lady Wikilia, kahit na nag-aatubili. Matapos niyang mabawi ang kanyang kapangyarihan, nag-teleport si Lady Wikilia at nawala sa lugar. Saan tayo pupunta, Dragon General? Tanong ni Quattro. The Heavenly Secrets Pavilion's headquarters. Umalis silang dalawa patungo sa universo kung saan matatagpuan kaagad ang Heavenly Secrets Pavilion. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ang Heavenly Secrets Pavilion ay natagpuan sa pinakaubod ng hindi kapansin-pansing universo, na pinuprotektahan ng maraming layer ng malalakas na porma sayon. Dahil nakuha ni James ang token mula sa Heavenly Secrets Pavilion, siya at si Quattro ay hindi nahirapan na dumaan sa mga porma sayon na iyon. Sa sandaling tumuntong si James sa teritoryo ng Heavenly Secrets Pavilion, lumabas si Shoro at ang iba pa para salubungin siya. Nakabalik ka kaagad. Si Shoro, ang Deputy Pavilion Master, ay nagtanong, nakuha mo ba ang oil lamp? Ma'am, tumango si James. Nahanap ko ang oil lamp, at ginamit ko ito para makapasok sa prison world. Gayun din, nakuha ko ang mga primitive na inscription para sa natitirang 3 lahi. Tama ba? Nanlaki ang mata ni Shoro sa gulat. Walang swerte ang grupo namin sa paghahanap ng mga pahiwatig sa kinaroroonan ng oil lamp. Gayunpaman, natagpuan mo ang lampara ng langis at napunta ka na sa prison world. Nagliwanag din ang mukha ni Kiana. Mayroon kang primitive inscriptions ng 3 natitirang elemental primevals. Ma'am,
Biglang nagsalubong ang kilay ni Kiana. Bulong niya sa kanyang sarili, kahit na mayroon siya ng mga primitive na inscription, napakahirap pa rin na proseso upang matutunan at gawin ang elemental curse. By the way, this is, curious na tanong ni Shoro nang makita niya si Quattro na nakatayo sa tabi ni James. Samantala, si Quattro ay nakatitig kina Kiana at Jada na may mapang-asar na tingin. Parehong nakasimangot sina Kiana at Jada nang maramdaman nila ang tingin ni Quattro na gumagala sa kanilang mga katawan. Sa kalaunan ay napansin ni Quattro kung paanong ang mga magagandang babae ay nakatingin sa kanyang anyo na may sama ng loob. Tumikim siya at mayabang na sinabi, "Hindi ko pinapahalagahan ang pagtingin mo sa akin ng walang galang na mga tingin." Ipinaliwanag ni James, siya si Quattro Zeus, isang sinaunang hayop na ipinanganak sa mundo ng prison. Siya ang una at isa lamang sa kanyang uri, at tinatawag niya ang kanyang uri na Avenue Swines. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Quattro, "Malapit na, mangganganak ako ng marami pang Avenue Swine, at pupunuin natin ang lahat ng mga eroplanong ito at maging ang madilim na mundo." Pagkatapos, inayos niya sina Kiana at Jada ng matalim na tingin. Magiging interesado ba kayong dalawa na maging asawa ng primogenitor ng Avenue Swine? Nang marinig ang kanyang tanong, sina Kiana at Jada ay likas na umatras ng ilang hakbang. Sumabog sa galit si Quattro, "Hoy! Bakit kayo lumalayo, at ano ang mga ekspresyon ng inyong mga mukha? Ako ay isang napakahusay na magsasaka, at ako rin ang nagtatag ng aking lahi." Hindi pinansin ni James ang mga reklamo ni Quattro dahil mayroon siyang mas kagyat na isyu na dapat harapin. Tinanong niya, "May nangyari ba pagkatapos kong umalis?" Sumagot si Shoro, "Ikukwento ko pa sa iyo ang higit pa tungkol dito sa main hall." Dinala ni Shoro sina James at Quattro sa main hall kaagad pagkatapos. Umupo siya sa kanyang karaniwang upuan at nagtanong, "Pagkatapos makuha ang lampara ng langis, nakatanggap ka ba ng anumang balita tungkol sa aking Panginoon?" Sumagot si James, "Si Theron Terrell, ang Pavilion Master ng Heavenly Secrets Pavilion, ay muling nagkatawang tao sa eroplano kung saan ako ipinanganak. Binigyan siya ng pangalan ni Zirae Fayed sa buhay na ito. Gayun din, si Zinolente, ang Runearts Grandmaster ng Heavenly Secrets Pavilion, ay nananatili sa tabi niya." Nakahinga ng maluwag si Shoro. "Iyan ay magandang balita. Habang nabubuhay pa si Master, sigurado akong babalik siya sa atin kapag nabawi na niya ang buong kapangyarihan niya. Sabihin sa akin ang lahat ng nangyari sa Central Plane at sa Dark World kamakailan." Isang madilim na liwanag ang bumungad sa mga mata ni James. Oras na para maghayganti siya sa mga naging kaaway niya noon. Si Shoro ay gumawa ng isang scroll at ipinasa ito kay James. "Ito ang mga impormasyong nakalap namin sa ngayon pagkatapos mong umalis. Tingnan mo." Binuksan ni James ang balumbon at sinimulang basahin ng mabuti ang nilalaman. Nagbago ang sitwasyon sa Central Plane mula noong nagpakita si Halianor Yeftero sa Jew Academy at muntik nang makipaglaban kay Lemuel. Marami sa mga pangunahing puwersa ang nagsimulang bumuo ng mga alyansa. Karamihan sa mga grupong ito ay nagkaroon ng masamang dugo kay James mula pa sa kanyang nakaraang buhay. Maging ang Elysium Hall, na hindi sumama sa iba sa pagpuksa kay James noon, ay nakipag-alyansa sa ilang grupo sa pagkakataong ito. Binabasa ni James kung paano halos lahat ng mga pangunahing grupo sa Central Plane ay sinusuportahan ng iba't ibang primevals mula sa Dark World. Gayunpaman, ang mga pinuno lamang ng mga grupo o angkan na ito ang may akses sa mataas na uri ng impormasyong ito. Ang Jew Academy ay ang tanging grupo na nanatiling neutral at hindi kaakibat sa alinman sa mga primevals. Napanatili nila ang kanilang paninindigan at patuloy na kumukuha ng mga estudyante ng iba't ibang background sa lahat ng oras na ito. Gayunpaman, kinilala ng akademya si James bilang isa sa mga nakatatanda sa akademya kahit hanggang ngayon. Iyon ay isang malinaw na indikasyon na ang Jew Academy ay pinili na maging sa panig ni James. Ipinaliwanag ni Shoro, ang mga Yeftero ay medyo bumili sa mga kwento tungkol sa Theognostos. Sinusubukan nilang imbestigahan at kumpirmahin ang pagkakaroon nito. Ayon sa aming impormasyon, ang mga Yefteres ay nag-postulate na ang lumikha ng Theognostos ay malamang na isang cultivator na nakapunta sa Halcyon Road.
Ang Primevals ay malamang na hindi gagawa ng kanilang hakbang sa ngayon dahil sila ay maingat sa Theognostos. Kaya, ang mga bagay ay magiging mapayapa para sa iyo sa ngayon. Ipinagpatuloy niya, gayon din, ang apat na sinaunang lahi at ang mga pangunahing grupo ng Primevals ay may ilan sa kanilang mga magsasaka na pumasok sa Halcyon Road dati. Dahil sinasabi mo na ang Theognostos ay may mga cultivator na umabot sa Transcendental Bliss rank, kung gayon ang mga nakapunta na sa Halcyon Road ay maaaring nakamit din ang ranggo na iyon. Huminto sandali si Shoro at sinabing, sa apat na sinaunang lahi bilang kanilang pinuno, ang mga primeval ay nakabuo ng isang plano. Tuturuan nila ang mga grupo sa Central Plain na salakayin ka at itaboy ka sa isang sulok. Ang layunin nila ay akitin ang pinuno ng Theognostos o iba pang Transcendental Bliss rank cultivator sa pamamagitan ng planong ito. Itinuro ni Shoro ang tingin kay James. Iilan lamang sa atin ang nakakaalam na ang Theognostos ay hindi totoo. Ito ang magiging katapusan mo kapag naisakatuparan nila ang plano. Depende yan. Isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni James. Nanatili ang tingin ni Shoro kay James. Anong plano mo pagkatapos nito? Bahagyang tinapik ni James ang kanyang daliri sa mesa. Plano kong pagsamahin ang lahat ng mga umiiral na eroplano sa Central Plain upang bumuo ng isang bago, malakas na eroplano. Lahat tayo ay lalaban sa mga Primevals mula sa Dark World. Kung handang makipagtulungan ng Primevals, lahat tayo ay makakasama ng mapayapa. Gayunpaman, kung ipipilit nila akong alisin ng tuluyan, wala akong magagawa kundi ang permanenteng alisin ang mga taong iyon. Sa una, nagplano si James na magsanay at bumuo ng isang malakas, hindi matatalo na puwersa sa isa sa mga eroplano upang labanan ang kanyang mga lumang kaaway. Gayunpaman, hindi na nadama ni James ang pananakot ng mga kaaway na iyon. Sa halip, gumawa si James ng mas matapang na plano. Nais niyang pagsamahin ang lahat ng mga eroplano at bumuo ng isang mundo na mas malaki kaysa sa Central Plain sa laki. Sandaling natigilan si Shoro. Tapos, nag-thumbs up siya kay James. Sa tingin ko ikaw lang ang taong may kakayahang gawin iyon dahil napag-aralan mo ang bawat genesis path ng iba't ibang eroplano. Gayunpaman, kumunat ang noo ni Shoro. Kahit na ang Primevals ay walang interes na manatili sa aming mga eroplano, gayunpaman, sila ay nakinabang ng malaki mula sa masaganang mapagkukunan ng pagsasanay na maaari nilang makuha mula dito. Ang Primevals ay hindi lang tatayo at panuurin kang pagsasamahin ang lahat ng eroplano. May plano ako, sagot ni James. Lumipat ang tingin ni James sa mukha ni Cairo at napunta kay Jada pagkatapos. Siya ay nagtanong, nang ang Panginoon ng Glacis ay naglakbay sa teritoryo ng lahing Medicus dati, ikaw ba ang nagsabi sa kanya na ang tanging paraan upang pagalingin si Cairo ay sa pamamagitan ng paggamit ng elemental curse? Tumango si Jada. Ang Heavenly Secrets Pavilion ay nagbahagi rin ng parehong opinyon. Matapos bisitahin ng Panginoon ng Glacis ang ating teritoryo, pumunta rin siya sa Heavenly Secrets Pavilion para magtanong para sa karagdagang impormasyon. Ipinahayag ni James, natutunan ko ang lahat ng mga inscription na kabilang sa Elemental Primevals at pinagkadalubhasaan ang Elemental Curse. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang Elemental Curse ay isang lihim na sining na may nakamamatay na kapangyarihan. Bagamat pinagkadalubhasaan ni James ang sumpa, wala siyang ideya kung paano ito gagamitin para sa mga layunin ng pagpapagaling. Kabisado mo na ba ang sumpa? Gulat na tinitigan ni Kiana, Jada, at Shoro si James. Ma'am, bahagyang tumango si James. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginawaran ang mga inscription na nagmula sa 5 Elemental Primevals. Ang Elemental Curse ay dahan-daang nabuo mula sa mga inscripsyong iyon. Habang umiikot ang 5 misteryosong enerhiya sa ibabaw ng kanyang palad, isang malakas na aura ang nagmula sa bola ng enerhiya na iyon. Namangha ang lahat sa nakitang nasa harapan nila. Gusto ko iyan, Dragon General. Kumikislap ang mga mata ni Quattro sa pananabik. Gusto ko ang mga primitive na inscription mula sa Elemental Primevals. Kahit na ibigay ko ang mga ito sa iyo, maaaring hindi mo maintindihan at maunawaan ang mga inscription na ito. Kahit na gawin mo ito, halos imposible para sa iyo na makabisado ang mga elemental na kapangyarihan na ito, mataray na sabi ni James. Huwag kang mag-alala.
Ibigay mo lang sa akin ang mga inscription, at aalamin ko ang iba pa. Napangiti si Quattro mula tenga hanggang tenga. Sige. Gumawa si James ng kopya ng mga primitive na inscription sa kanyang kamay at ipinasa ito kay Quattro. Magsasagawa ako kaagad ng closed-door meditation. Masayang lumaktaw si Quattro matapos makuha ang mga inscription. Humugot ng mahabang hininga si Jada. Kahit na nakahanda na ang elemental curse, kailangan pa rin nating maghanda ng maraming bagay bago natin simulan ang paggamot kay Cairo. Kailangan kong bumalik sa teritoryo ng Medicus race at ihanda ang mga kinakailangang Empyrean herbs. Habang si Jada ay umuwi sandali upang kunin ang mga bagay, si James at ang iba pa ay matiyagang naghihintay sa punong tanggapan ng Heavenly Secrets Pavilion. Hindi nagtagal, lahat sila ay nagtipon sa tuktok ng isa sa mga espiritual na bundok ng Heavenly Secrets Pavilion. Isang matibay na porma sayon upang panatilihin ang mga aura ng lahat sa loob ay inihagis sa paligid ng lugar. Ang pagbuo ay napuno din ng mga katangian ng pagpapagaling. Ginawa ni Jada ang formation sa pamamagitan ng pagsasama ng maraming Empyrean herbs dito kasama ng kanyang mga kakayahan at kapangyarihan. Ang lahat ng mga halamang iyon ay lubhang mahalaga. Kailangan din namin ang ulas, sabi ni Jada. Ginawa ni James ang ulas sa isang simpleng utos. Pagkatapos, lumutang ang ulas patungo kay Cairo, na nakaupo sa gitna ng porma sayon, at lumutang sa itaas ng kanyang ulo. Ipinaliwanag ni Jada, nasira ang kaluluwa ni Cairo sa isang nabigong pagtatangka na umaban sa Transcendental Bliss rank. Babalik siya sa normal kung pagagalingan natin ang kanyang napinsalang kaluluwa. Bagaman mayroong 5 mahahalagang elemento sa kalikasan, mayroon tayong 5 pangunahing organo sa ating mga katawan. Ang bawat isa sa 5 pangunahing organ ay nauugnay sa isa sa 5 elemento. Maaari nating pagalingin si Cairo sa pamamagitan ng paggamit ng mga kapangyarihan ng elemental curse para i-activate at lumikha ng koneksyon sa pagitan ng kanyang 5 pangunahing organo. Ang koneksyon ay dahan-daang magpapagaling sa hindi kumpletong kaluluwa ni Cairo. Ipinaliwanag ni Jada ang pamamaraan ng detalyado. Kailangan mo lang i-channel ang mga kapangyarihan ng elemental curse sa 5 pangunahing organo ni Cairo. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga kapangyarihan sa pinakamainam na antas, dapat mong ma-activate at mabuhay muli ang mga organ na iyon. Sige. Tumango si James. Sabihin mo lang kung kailan mo gustong magsimula. Pagkatapos, umupo siya sa lupa na nakaharap kay Cairo. Nagpatuloy si Jada sa kanyang huling paghahanda. Samantala, isang maliit na grupo ng mga tao ang nanunood mula sa labas ng formation. Si Kiana, Shoro, at ilang elder ng Heavenly Secrets Pavilion ay naghihintay sa labas. Ang mga matatanda ay pawang mga karampatang magsasaka na nakamit ang hindi bababa sa Holy Celestial rank. Magtatrabaho ba ito? Sa tingin ko. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na ang lahat ng mga nilalang ay hindi pinapayagan na umabant sa Transcendental Bliss rank dahil sa mga paghihigpit ng langit at lupa. Ang lalaking iyon ay hindi ang unang taong nakaranas ng sakuna habang sinusubukang maabot ang ranggo. Mayroon ding mga alingawngaw na nagsasabi na ang mga magsasaka ay dapat munang dumaan sa Halcyon Sea upang ligtas na makasulong sa Transcendental Bliss rank. Labag sa mga batas ng langit at lupa na pagalingin ang isang tulad ni Cairo. Kung magtagumpay sila sa pagpapagaling sa kanya, magkakaroon sila ng malaking halaga ng karma. Obserbahan natin kung paano ito mangyayari. Tahimik na nag-usap ang mga matatanda sa kanilang sarili. Habang nakaupo sina James at Cairo sa gitna ng formation, lumutang si Jada sa kalagitnaan ng hangin para suportahan ang Healing Formation. Mayroong 5 mahahalagang elemento na umiiral sa langit at lupa sa paligid natin, samantalang mayroon tayong 5 pangunahing organo sa ating mga katawan. Umalangaw-ngaw ang boses ni Jada sa paligid. Habang ang ating mga kaluluwa ay umiiral ng nakapag-iisa, gayunpaman sila ay malalim na konektado sa ating mga katawan. Ang kapangyarihan ng ating mga kaluluwa ay nagmumula sa ating pisikal na katawan. Kasabay nito, ang kondisyon ng ating katawan ay direktang apektado ng 5 pangunahing organo sa katawan. Ang enerhiya na nabuo sa pamamagitan ng paglikha ng isang koneksyon sa pagitan ng 5 pangunahing organo ay magpapasigla sa buong katawan at makakatulong na itaguyod ang pagsilang ng isang bagong kaluluwa.
Huminto siya at sinabing, maaari ka nang magsimula ngayon. Itinaas ni James ang kanyang kamay at ginawa ang mga kapangyarihan ng elemental curse. Pagkatapos, itinuro niya ang kapangyarihan patungo kay Cairo at sa 5 pangunahing organo ng kanyang katawan. Ang pagbuo ay isinaaktibo ng sabay-sabay. Natunaw ng mga kapangyarihan ng formation ang lahat ng Empyrean herbs at lumikha ng napakalaking lakas ng buhay. Unti-unting damaloy ang puwersa ng buhay sa katawan ni Cairo. Sa pagiging aktibo, ang bawat isa sa 5 pangunahing organo ay nagpalabas ng napakalaking enerhiya. Ang mga enerhiyang iyon at ang puwersa ng buhay na dumarating sa katawan ni Cairo ay mabilis na nagpapagaling sa kanyang nasirang kaluluwa. Medyo nanginginig si Cairo habang nagpapatuloy ang proseso. Boom! Sa mismong sandaling iyon, isang kidlat ng itim na kidlat ang bumaba mula sa langit at tumama sa pormasayon, na halos agad na nabasag. Nakatanggap agad ng suntok si Jada habang kinokontrol niya ang formation. Malakas siyang bumagsak sa lupa at umubo ng isang subo ng dugo. Sa kabutihang palad, ang lahat ng puwersa ng buhay na nabuo mula sa pagbuo ay nasisipsip sa katawan ni Cairo. Ang makapal at itim na ulap ay natipon sa langit sa itaas ng kanilang mga ulo. Kasunod nito, sunod-sunod na umulan ng maraming itim na kidlat sa Cairo. Ano? Ano ito? Nagulat ang mga elder ng Heavenly Secrets Pavilion nang makita nila ang nangyayari sa harapan nila. Dahil nakaupo siya ilang hakbang lang ang layo mula sa Cairo, naramdaman ni James ang mabangis, napakalaking kapangyarihan ng madilim na Heavenly Tribulation na naglalayon kay Cairo. Noon lang, naramdaman ni James ang kakaibang kapangyarihan ng karma na dumarating sa kanya. Kahit na ang katawan ni James ay pambihira, ang kapangyarihan ng karma ay dahan-daang gumawa ng mga bitik sa kanyang katawan. Napadiin pa si James sa lupa dahil sa sobrang pressure. James, hindi ka titigil. Mabibigo tayo kung titigil ka ngayon. Sigaw ni Jada sa direksyon niya. Sila ay nasa isang mahalagang punto sa paggamot. Natapos na ni Jada ang kanyang bahagi sa kanilang misyon na pagalingin si Cairo. Nasa kay James na ngayon kung hanggang sa matapos ang paggamot. Kung nabigo si James na manatili, ang lahat ng kanilang pagsisikap at paghahanda ay magiging walang kabuluhan. Ang Heavenly Tribulation ay naging sanhi ng mga madilim na ulap na iyon na magtipon sa itaas ni Cairo at James. Si Cairo ay tinamaan ng hindi mabilang na kidlat kahit sa sandaling iyon. Napansin ni James ang isang napakalaking kapangyarihan na nabuo mula sa katawan ni Cairo upang protektahan ang sarili mula sa kidlat. Ito ang pinakamakapangyarihang kapangyarihan na nasaksihan ni James hanggang ngayon. Maging ang kapangyarihan ni Gustav na naobserbahan ni James sa prison world ay mas mababa kumpara sa nakikita niya mula kay Cairo. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng kidlat mula sa Heavenly Tribulation ay nag-iiwan ng matinding sugat at pinsala sa buong katawan ni Cairo. Sa kabutihang palad, ang ulas na lumulutang sa itaas ng ulo ni Cairo ay patuloy na bumubuo ng isang daloy ng puwersa ng buhay upang pagalingin ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, si James ay nagkaroon ng mapanganib na halaga ng karma power habang sinusubukan niyang pagalingin si Cairo. Namumuo ang mahaba at nakakatakot na bitik sa iba't ibang bahagi ng kanyang balat. Sa kalaunan, ang Heavenly Tribulation ay nagsimulang umatake kay James. Dahil medyo nakakatulong si James sa proseso ng pagdaan ni Cairo sa kanyang Heavenly Tribulation, magiging target din siya. Sa kabutihang palad, ang lakas ng mga pag-atake ng Heavenly Tribulation ay naayos upang tumugma sa cultivation rank ni James, na nasa gitnang yugto ng Great Celestial Rank. Ang mga pag-atake ng kidlat ay hindi rin nagdulot ng labis na pinsala sa katawan ni James. Sa halip, si James ay nahaharap sa aktwal na mga banta mula sa mga epekto ng karma power, na naging pamilyar na si James sa puntong ito. Mabilis na sinimula ni James ang landas ng buhay upang pagalingin ang kanyang mga pinsala, ngunit sa lalong madaling panahon natanto niya na hindi iyon sapat. Wala siyang pagpipilian kundi ang humiram ng kapangyarihan ng ulas para gamutin ang kanyang mga sugat. Kung hindi, hindi siya makakatagal hanggang sa matapos ang paggamot. Ipinagpatuloy ni James ang pagdaloy ng mga kapangyarihan ng elemental curse sa katawan ni Cairo upang pagalingin ang kanyang kaluluwa. Ilang saglit pa, nanlaki ang mga mata ni Cairo.
Isang maliwanag at kakaibang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Pagkatapos, mabilis na pinigilan ni Cairo ang kanyang cultivation rank at binawasan ang dami ng kapangyarihan na kanyang inilalabas. Sa loob ng ilang segundo, ang mga itim na ulap ng kapigatian ay nagsimulang kumalat at nawala sa paningin. Nang sa wakas ay pinahintulutan siyang magpahinga, bumagsak si James sa lupa at nawala ng malay. Kasabay nito, ang mga ulo ay bumalik sa katawan ni James. Gayunpaman, nanatili ang kapangyarihan ng karma, at naaapektuhan pa rin nila si James. Nag-teleport si Cairo sa tabi ni James. Pagkatapos niyang makamit ang ganap na paggaling at mabawi ang kanyang kapangyarihan, nag-trigger ito ng pagsisimula ng isang heavenly tribulation. Nagawa lamang ni Cairo na pigilan ang pagpapatuloy ng kapigatian sa pamamagitan ng pagsupil sa kanyang mga kapangyarihan at paglilinang. Kumunat ang noo ni Cairo habang pinagmamasdan ng karma power na pumapalibot sa katawan ni James. Iniunat niya ang kanyang kamay sa pagtatangkang paalang bisa ang karma power. Gayunpaman, agad na napaatras si Cairo ng masasamang kapangyarihan ng karma. Umubo pa siya ng dugo. Lumapit ang iba sa magkapareha. James. Lumapit si Jada kay James para tingnan ang kalagayan niya. Gayunpaman, siya ay pinilit na paatras tulad ng ginawa ni Cairo dahil sa karma power. Nakuha niya ang ilan sa karma power dahil napakalapit niya kay James. Mabilis na umupo si Jada at nag-focus sa pagbuo ng kanyang mga kapangyarihan para mapawalang bisa ang karma power. Matapos mapanood ang nangyari sa dalawang iyon, hindi nang ahas si Kiana at ang iba pa na lumapit kay James. Nag-aalalang tanong ni Kiana, Cairo, magiging okay ba si James? Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Cairo. Siya ay nagkaroon ng napakalaking halaga ng karma power habang tinutulungan ako. Ang sinumang magtangkang lumapit sa kanya ngayon ay maaapektuhan din ng karma power. Kahit hindi ako makalapit sa kanya. Kailangan niyang lampasan ito ng mag-isa. Napanatili ni Cairo ang kanyang mga alaala kahit na ang kanyang kaluluwa ay ganap na gumaling. Kaya naman, naalala niya ang ginagawa ni Kiana at James sa lahat ng oras na ito. Alam ni Cairo kung paano walang humpay na nagtrabaho si James sa pagtitipon ng lahat ng primitive na inscription ng elemental primevals at pagmaster ng elemental curse para iligtas siya. Isang malalim na pagsimangot ang nagsalubong sa kanyang mga kilay. Ang isang normal na magsasaka ay ganap na nolipol ng antas na ito ng karma power. Gayunpaman, siya ay mahimalang buhay pa rin. Kinailangan ni James na pagtagumpayan ang mga epekto ng karma power sa kanyang sarili. Isang madilim na aura ang lumipad sa itaas ng hindi gumagalaw na anyo ni James, at patuloy itong umaatake sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, ang ulas na hawak sa loob ng katawan ni James ay na-activate, at ang mga kapangyarihan nito ay pinakawalan upang pagalingin ang mga pinsala. Nakikita ng iba na si James ay nagtamo ng maraming malubhang pinsala. Gayunpaman, kakaibang buhay pa siya. Lumipas ang oras ng walang awang habang hinihintay ng iba na magkamalay si James. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nagising na si James. Dahan-dahan siyang umupo at nagsimulang magtrabaho sa pag-neutralize sa karma power. Si James ay hinihigop at nilinang ang karma power upang i-convert ito sa kanyang sariling kapangyarihan. Maaari niyang makuha at gamitin ang karma power. Iyan ay hindi kapani-paniwala. Napakamangha. Namangha ang mga matatanda habang pinagmamasdan ang ginagawa ni James. Habang sinisipsip niya ang karma power, ang cultivation rank ni James ay lubhang napabuti. Sa isang iglap, naabot na ni James ang huling yugto ng consummation grade celestial rank. Sa pag-abot sa antas na iyon, hindi na nagawang taasan ni James ang kanyang ranggo o kapangyarihan sa paglilinang. Gayunpaman, mayroon pa ring mga nakakapinsalang residual ng karma power na nakapalibot kay James. Walang pagpipilian si James kundi i-compress ang karma powers na iyon, i-seal ang mga ito ng formation na nilikha niya, at itago ang mga ito sa kanyang katawan. Kahit na pagkatapos na ilagay ang isang selyo sa ibabaw nito, ang karma power ay napakalakas na ito ay tumagas mula sa katawan ni James sa ilang minuto. Gayunpaman, sapat na ang mga halagang iyon para takutin ang sinumang masyadong malapit kay James. Buti na lang at malakas ang katawan ni James para makayanan ang epekto ng compressed karma power.
Tumayo si James at nag-light stretching. Swerte na naman ako this time. Nagawa kong makapasok sa huling yugto ng Consummation Grade Celestial Rank. Malapit ko nang makamit ang Martial Celestial Rank. James, okay ka lang? Ibinaling ni James ang tingin sa direksyon ng boses. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Kiana na may ngiti sa labi. Okay lang ako, syempre. Kahit ang isang quasi-holy celestial rank cultivator tulad ni Kiana ay nakaramdam ng pananakot sa aura ng karma power na nagmumula kay James. Lumayo siya ng ilang hakbang sa kanya. Bumaba ang tingin ni James kay Cairo. Naka-recover ka na ba ng buo? Tumango si Cairo. Ma'am, ako ay ganap na gumaling. Lumawak ang ngiti ni James. Iyan ay magandang balita. Hindi nasayang ang ating mga pagsisikap. Sigurado ka bang ayos ka lang? Si Jada ay nanatili sa isang ligtas na distansya mula kay James. Hindi ito isang malaking issue. Umupo ulit si James sa pwesto. Hindi ko may seal ng lubusan ng karma power kanina, ngunit dapat kong magawa ito sa ilang higit pang mga trick. Itinuon ni James ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-seal ng karma power ng ligtas. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtagumpay si James na may seal ng perpekto ang karma power. Ito ay isang nakamamatay na sandata. Habang sinusuri ni James ang selyadong karma power, bumulong siya sa mahinang boses, kahit na ang quasi-transcendental bliss rank cultivator ay masasaktan kung ipapakawala ko ang kapangyarihang ito sa kanila. Tumayo si James. Hindi niya sinubukang itago sa kanyang mga mata ang hangarin sa pagpatay. Panahon na para maghayganti ako. Ang mga matatanda ng Heavenly Secrets Pavilion ay nakatitig kay James na para bang nakakita sila ng kakaibang hayop. Nagsimula si Shoro, nakuha mo at nasil ang karma power sa iyong katawan. It still feels so unreal even though I've witnessed you doing it. Napangiti si James nang marinig ang sinabi niya. Tanong ni Kiana, ano ang susunod mong planong gawin? Tumigas ang ekspresyon ni James. Sinabi niya sa bakal na boses, maghihiganti ako sa dati kong mga kaaway. Pagkatapos, ay dismantle ko ang ilan sa mga pangunahing masasamang puwersa sa Central Plain. Sa wakas, pagsasamahin ko ang Central Plain at lahat ng iba pang eroplano para makabuo ng supersized na eroplano. Simple lang ang layunin ni James. Nais niyang lumikha ng isang eroplanong sapat na malakas upang makalaban sa alinman o lahat ng primevals mula sa Dark World. Iyon ay hindi isang madaling gawain, sagot ni Shoro, ang Heavenly Secrets Pavilion ay hindi sasali sa iyong mga plano, kung gayon. Pagkatapos ng lahat, palagi kaming nagpapanatili ng isang neutral na paninindigan. Gayon din, nagtayo kami ng mga sangay sa halos lahat ng mga base ng iba't ibang lahi o grupo. Mahihirapan kami sa pangangalap ng impormasyon kung sasali kami sa iyong layunin. Ma'am, tumango si James. Naunawaan niya ng buo ang paninindigan ni Shoro. Bukod pa rito, kailangan niya ang Heavenly Secrets Pavilion upang manatiling neutral dahil binalak ni James na umasa sa kanila para sa karagdagang impormasyon sa hinaharap. Nakumpleto na ba ni Quattro ang kanyang pagmumuni-muni? Tanong ni James. Hindi pa, sagot ni Kiana. Pagkatapos, mananatili tayo rito at hihintayin siya. Si James at ang iba ay matiyagang naghintay sa headquarters ng Heavenly Secrets Pavilion sa susunod na 2 linggo. Sa kalaunan, natapos ni Quattro ang kanyang pagsasanay. Sa sandaling tinanggal ni Quattro ang kanyang porma sayon, si James ay nagmaterial sa malayo at nakangiting nagtanong, paano nangyari? Naintindihan mo ba ang mga primitive na inscription ng elemental primevals? Ngumisi si Quattro. Ito ay isang piraso ng cake para sa akin, syempre. Kabisado ko na ang elemental curse at pinagbuti ko ang aking kapangyarihan sa pamamagitan ng fold ngayon. Nag-thumbs up si James. Iyan ay kahanga-hanga. Malapit na akong magsagawa ng ilang kapana-panabik na mga Malapit na akong magsagawa ng ilang kapana-panabik na mga plano. Sasamahan mo ba ako? Oo naman. Ibilang mo ako. Tuwang-tuwa na lumukso si Quattro sa kanya. Isasama mo na ba ang Central Plain sa iba pang eroplano ngayon? Ma'am, bahagyang tumango si James. Hiniling ni Quattro, kapag nagtagumpay ka, gusto kong maging pangalawa sa commander ng eroplanong iyon.
Oo naman. Sumang-ayon kaagad si James. Isang maliit na pulutong ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Heavenly Secrets Pavilion. Tumingin si James kay Shoro. Aalis na tayo. Ma'am. Ipinagpatuloy ni Shoro, ipapadala ko ang aming mga miyembro upang ipaalam sa iyo kung mapapansin namin ang mga primeval ng Dark World na gumagawa ng anumang paggalaw. Gayun din, dapat kung alertuhan kayo na ang primevals ay nagtanim ng kanilang mga tauhan sa ilan sa mga pangunahing grupo sa Central Plain. Lahat sila ay nagbabantay sa mga galaw mo. Karamihan sa mga mula sa Dark World ay alam na nakabalik na si James. Nalaman ng karamihan sa kanila ang tunay na pagkatao ni James at kung paano siya nakagawa ng maraming kalaban sa nakaraan. Lahat sila ay naghihintay sa gagawin ni James. Sa pamamagitan ng panunood sa gilid, malalaman nila ang lahat ng trump card ni James. Makukumpirma rin nila kung mayroong higit na nakatataas na mga magsasaka na nagtatago sa mga anino. Nagdala si James ng maraming karampatang magsasaka nang umalis siya sa punong tanggapan ng Heavenly Secrets Pavilion. Nang nasa labas na siya, sinimulan ni James na ipalaganap ang salita na malapit na siyang maglakbay sa Supremacium upang makipagkita kay Qui-Gon. Gayun din, nangako si James na lipulin ang lahat ng tumalikod sa Supremacium. Gusto niyang ipaghiganti ang kanyang sarili sa mga nagtaksil sa kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang mensahe ay kumalat sa buong Central Plain at sa iba pang mga domain sa isang iglap.